Hi, this is Toshite of Taking Back 30 and nandito tayo ngayon sa Dead Beats Music Studio para sa ating Rig Rundown 2025. Kung makikita nyo yung first Rig Rundown video ko noong 2023 ay gumawa ako ng video tungkol sa gamit kong gitara nun is ang Fender Jazzmaster MIJ, yung hapon. Ito. Tsaka tungkol din sa mga gamit kong effects doon na time. Wala, nabenta ko na. So, buti na lang ay binenta ng isa sa pinakamalapit kong kaibigan na si Shal Espadola. Yung bassist namin sa Taking Back 30, yung kanyang gitara. This is a Fernandez Jazzmaster JG65S 1997 model. Isa sa mga gusto ko sa gitara na to is reminiscent siya dun sa MIJ Cora Jazzmaster, yung Fender. Tapos, ang gusto ko nito is medyo relic siya and rare. Tapos yung gamit ko na pickups dito is minodify namin into Seymour Duncan. Tinanggal namin yung sustainer pickups niya kasi medyo hindi ko nagustuhan yung tunog. Pinalitan namin ng Seymour Duncan. Tapos dito naman sa neck, ewan ko ano to. Pero maganda rin naman yung tunog. Kaso bridge pickup lang palagi yung ginagamit ko. So yung for the strings is I'm using Elixir 942s. Medium lang. Hindi masyado ano. Tapos for the pick is gusto ko yung mga 1.0 mm. Medyo matigas kasi matigas is better. For the strap naman, yung gamit ko ay Ernie Ball. Tapos pati din sa strap locks, Ernie Ball din yung gamit ko. Binili ko pa to sa Japan. Kasi itong gitara na to, hapon, ito pa talaga MIJ, made in Japan. So, ito yung binili ko. Ito yung pinili kong gitara. Tapos, yung sa pickup naman, tungkol sa pickup, gusto ko yung pickup na to is because medyo similar siya dun sa, gusto ko yung tunog na, yung sa Green Day, yung Dookie nila na album, kung narinig nyo yun. Gusto ko ganun eh, medyo, ano siya, crunchy, tapos heavy siya, yung tunog. So, yun, pinalitan din namin ng mga teacups na, ano ba to tawag na to, basta, ito, pinalitan namin. Tapos, the rest is original na, 1997. So, let's proceed kung ano yung ginagamit kong gadget ngayon. Ang gamit ko ay isang M-Wave. M-Vav or M-Wave? Or let me know in the comments below kung ano yung tamang pag-pronounce itong brand na to. So, this is a M-Wave Tank G. So, at first, si Tank G ay medyo hindi ko masyado siya nagustuhan kasi medyo techy. Ayaw kasi masyado sa medyo techy na gadget. Kasi yung unang gamit ko ay analogs, yung mga earthquaker devices, yung mga ganun. And then, nag-experiment ako or nag-try ako dito sa Tank G. So, masyado naman palang maganda itong si Tank G kasi alam ko na siya kung paano i-set or ano. Tapos, ang kagandahan nito ay pwede mong may download yung mga mga presets ba yan or mga cabs dito sa device na to. So, nilagyan namin ng Marshall na JCM 900, Fender na Twin Reverb, at kung ano-ano pa. So, ito ang ating M-Vave. So, ito. So, yan yung tuner ng ating Tank J na M-Vave. So, ito, yung M-Vave, kasi Vave kita eh. So, set dito sa tuner, yan lang, sabayin nyo lang yung delay tsaka yung mod na pedal or button. Bahala kayo. Yan. Pag set is tuner. Yan. Hindi gumana. Wait lang. Yan. Tapos, anuhin nyo lang. Lagay ko muna vape ko. Yan. I-sentro nyo lang. Pag green na, yan, tono na siya. Yan. Madali lang. Madali lang yung tono. Sa M-Vave. Yan. So, yung gamit ko dito na settings ay, di ba, unang on nyo dito sa Tank G ay naka-preset siya. Itong P, which is stands for PP. Hindi. So, ang kagandahan dito sa Tank G ay marami ka palang pwedeng gawin dito.
pwede mong gamiting interface, rekta sa phone mo if mag-small recording ka or mag-demo, maggagawa kayo ng demo, pwede nyo i-rekta. Tapos ito rin, pwede nyo isaksak sa transmitter nyo if may in-ear monitors kayo. Tapos, yun, again, pwede nyong may adjust ah, yung mga tunog niya sa phones nyo sa preset. So, ito yung ginagamit kong settings sa aking Tank G. So, pag on nyo pa lang ng Tank G nyo ay naka-preset yan, nakaganyan. Kaso, ayaw ko sa ganyan kasi hindi masabay-sabay yung pag-apak ng tawag nito ng mga pedals. Yan, hindi mo masabay-sabay, pa isa-isa lang. So, yung gamit ko talaga is live para ma-emulate niya yung analog na pedal board. Bahala na kayo kung ano yung ano nyo, pag-describe nyo. Basta live gusto ko kasi masabay-sabay kung apakin yung ano, ito. Pasensya na sa Tagalog ko ha. Tapos, ito, yung gamit ko ay naka-on talaga yung palagi yung ang aking IR cab. Kasi pag walang IR cab, kung naka-off ito, magtutunog siya na parang lata. So, on talaga yan palagi. Naka number 4 palagi kasi yung number 4 dito ko nilagay yung JCM 900 na dinownload ko galing sa computer. Saan pa ba? Computer talaga. So, ano ba yung settings ko dito sa Tank G? Yung settings ko naman, yung gamit ko na settings sa reverb, ito, ay nasa 11 o'clock yung reverb mix. Kasi ayaw ko yung masyadong ano gusto ko mabilis lang yung attack niya. So, yung reverb decay is nasa ano lang siya nasa pinakababa para hindi siya masyadong roomy. Total, hindi ko naman siya masyadong ginagamit yung reverb. Kasi minsan pag tutugtog kami sa isang malaking event ay masyado ng uh, malaking space or room para sa tunog. So, para naman sa delay natin, yung settings ay gamit natin ay nasa 11 o'clock pa rin yung delay time. Kasi gusto kong masyadong mabilis lang yung attack. So, sa delay mix, eto, 10 or 11 o'clock, 10.5, nasa ganyan yung delay mix. Gusto ko, short lang yung delay niya. So, kaya ganyan yung Huwag na kayo magtanong kung ba't ganyan. So, sa mod ko, favorite ko talaga, phaser. Ito kasi, yung nasa taas, phaser effect yan. Dito naman sa pinakababa, ito na part yan. Kita nyo? Yan is, chorus yata. Chorus yan. So, dito, gusto ko kasi yung parang space ba? Yung effect ng alien. So, gusto ko phaser. Tapos, dito naman sa pinakadulo, dito sa baba, I think flanger yan Flanger or tremolo. Ayan. So, gusto ko, ganyan yung settings ko sa phaser. Tapos, ito, medyo slow lang yung speed ng phaser ko. So, kaya ganyan. So, ito yung aking distortion effect. Distortion na button. So, for the volume, 12 o'clock palagi kasi gusto kong malakas yung buga. Tapos, for the bass, nasa 11 o'clock. Sa middle, gusto kong medyo, medyo chunky. So, nasa 11.5, parang ganun. Tapos, yung treble naman, ayaw ko masyadong matining yung tunog. So, nasa 11. Yan, 11. Sa gain naman, nasa medyo mataas, nasa 2. Nasa 2 o'clock. 2 p.m. o'clock. So, 2 a.m. tsaka 2 p.m. pareha lang naman Tapos, yun. Kasi pag masyadong mataas yung gain, medyo dirty na yung tunog. Ayaw ko ng dirty Gusto ko malinis lang. So, yung sa type kita So, yan lang yung settings ko. Minsan si noise gate nasa 12 o'clock lang kasi pag masyadong mataas si noise gate or naka-full si noise gate, yung sustain nawawala. Yan. So, off yan. So, yun yung kinagandahan dito sa Tank G. Marami kayong magagawa. Not bad for
2,600 pesos SRP. Masyadong madaming magagawa, madaming tunog. Pwede nyo pang lagyan ng ah, simulation ng mga paborito nyong apps. Pwede nyong gawing interface. Yung ayaw ko lang dito is pag nag-shift ako ng mga tunog, medyo may delay talaga. Like siguro mga 1 second delay. So, yun lang naman yung ayaw ko. So, let me know in the comments below kung may solution ba para sa delay. Kung wala, bahala na. Okay na. So, paparinig ko sa inyo yung kung ano yung tunog nitong gitara to. So, ito yung tunog ng gitara ko na nasa bridge pickup tapos naka-clean setting. So, ito yung tunog sa aking gitara na naka-reverb. Ito yung tunog ng aking gitara na naka-effects, naka-mod. Ito yung tunog ng aking gitara na naka-tuner setup. Wala, di ba? Tuner nga, di ba? So, ito yung tunog ng aking gitara na naka-distortion effect. At yun lang lahat guys. This is Toshite of Taking Back 3D Music. At yun yung aking Re-Rundown 2025. Thank you sa Dead Beats Music Studio and Dead Beats Entertainment. And that's all. Thank you.